Ibahin natin ng konti yung ating content ngayon. Ha? Punta tayo sa medyo showbiz ang dating. No, pero kasi medyo ano to, kumbaga isyung hanggang ngayon dapat wala na to eh. Kasi medyo nandoon na tayo sa part na binibigyan natin ng importansya yung mga nakasama doon sa mga LGBTQ, no, na mga member ng society. And kumbaga nabibigyan sila ng respeto. Pero may mangilan-ngilan pa rin, no, na talagang hindi maiwasan na sila ay lokohin, di ba? Kutsain, or medyo insultuhin. And normally, nangyayari ito kalimitan sa mga bakla, sa mga bading. Sa mga tomboy kasi bihira akong maka-experience ng or maka-experience na makarinig ng mga ganitong kwento. Normally talaga doon sa mga bakla natin na i-experience yung mga ganitong complaint. And ito po ay nangyari kay Aura, no? Yung dating alaalaga ni Vice Ganda, no? Na ngayon ang medyo hindi kasi magandang tingnan ay isa pang professor yung nagsalita ng ganitong klaseng salita, no? Kumbaga, yes, kumbaga, ano ngayon kung professor siya, yan yung sasabihin ng iba. Wala na siyang karapatan magsalita ng gano'n, no? Kaya alam po kasi ine-expect po, no, sa mga ganong klaseng tao na mas may malawak na pangunawa. I-compare natin sa mga hindi masyadong nakapagtapos, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi lahat ng mga nakapagtapos bastos na. No. Okay, there are instances. No? At ito po yung isa sa mga scenario na yan. So, sesegue po tayo sa mga ganitong chismisan muna. Nabibigay po tayo ng sarili natin reaction. At as always, kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Usual lang po tayo, walang personal. Okay? So ito po, allow me to share some of the complaint or post nitong si Aura regarding sa nangyari sa kanya. No? Okay, yan. Si Aura Briguela, no? So may post po siya na eto, allow me to read. I choose to speak up and take action because what happened was not just a simple misunderstanding. It was discrimination, and staying silent about it would only allow this kind of behavior to continue. I wanted accountability, not only for myself, but also for every student who has experienced the same treatment, or even worse, and felt too afraid to speak out. No student should ever feel humiliated, invalidated, or discriminated against inside an institution that is supposed to be a safe space for learning and growth. I am deeply thankful for the Youth Development and Welfare Bureau for listening, acknowledging this issue, and extending their assistance. I also want to thank the school's president of Universidad de Manila for taking this matter seriously and allowing conversation about accountability and inclusivity to happen. No? So ano ba yung ipinaglalaban dyan ni Aura? Because of this. Ito po yung dahilan na yan, no? Palalaking pa natin. Lisin muna natin si Aura, ha? So yan ang kanyang kino-complain. Si Benjo Hernandez Contreras na professor daw po to. Yan po kasi yung sinabi niya, ay babaeng may burat. Okay? Kasi hindi pa siguro nakapag-transplant itong si Aura, no? Nag-remarks po siya ng ganyan, pero isa po siya yung sinasabing teacher, professor doon sa universidad na yon. Ayan. I am publicly calling Professor Benjo Hernandez Contreras of University de Manila for his inappropriate and deeply disrespectful behavior towards me on social media. He commented, ay babaeng may burat, on a public post about me
a degrading and transphobic remark that no educator should ever say to anyone, especially knowing I am also a student. Okay, as a professor, you are expected to uphold professionalism, respect, and basic human decency. Educators should serve as a role model and create safe spaces for students, not contribute to online bullying, humiliation, and discrimination. What he did was completely unacceptable and disappointing coming from someone in a position of authority. What makes this even more concerning is that many people, including students, have messaged me sharing their own negative experience and concern regarding his behavior. This shows that may not be an isolated incident. Because of this, I am now considering formally reporting the matter to the Universidad de Manila administration and gathering statement from individual who may have also experienced inappropriate treatment from him. Accountability is important, especially for people trusted to educate and influence students. No? Respect should never depend on gender identity, appearance, or personal opinion. Everyone deserves dignity, and no professor should use their platform to publicly shame or degrade another person. So yan po yung naging statement ni Aura, no, diyan sa post na yan ni Sir Benjo, no, sa pagtawag na babaeng may burat, which is penis, no? Doon sa mga hindi po nakakaintindi kung ano puro yung burat, yun po yun, no? Sex organ ng isang lalaki. So, hindi lang sa minsan na involved sa ganito tong si Aura, di ba? Naalala niyo yung isa pang vlogger, no? Na may clip chin, ha? Ano ba yung tawag? Bingot, no? Sa ganyan din siya na sabihan, no? Na bully, di ba? Ang kaibahan lang kasi nito ngayon, ito ay isang professor, teacher, educator, no? Tagapaghubog ng ating karunungan at kaalaman. Pero bakit po niya nasabi yon? No? He is free to express his feelings, no? His thoughts, but he need to consider also, di ba, na siya ay isang professor, na isa siyang kumbaga kapita-pitagan, no? Katulad ng sinabi ko, tagapaghubog ng ating kaalaman. Tapos magsasalita ka or magpo-post ka ng ganyan, di ba? Oo, may rights siya, but he can say it in a manner na hindi naman sobrang bastos, kasi grabe yung pambabastos na to, no? Di ba? Okay lang yan, di ba? Kung sa tambay mo marinig yan, no? Sa hindi niya katulad, no? Sa hindi niya katulad mo marinig yan, kumbaga hindi siya big issue. Kaya lang kasi ang problema, meron siyang posisyon, no? At sensitive position yun dahil isa siyang guro, no? Yun yung point dito ni Aura, no? Na kung may mangbastos man sa kanya, hindi niya iisipin na yan ay manggagali mismo doon sa school at doon pa sa mga taong, di ba, nagbibigay kaalaman or humuhubog sa ating kaalaman, no? And it seems that ugali ni Sir, dahil di ba sa binasa kong yan, hindi lang siya yung nagawa ng ganyang remarks. So ibig sabihin, marami pang bakla na napagsabihan siya ng hindi maganda, no? Totoo, no, na meron siyang ari pa ng lalaki. Hindi naman bakla siya, di ba? Pero hindi magandang marinig, no, sa isang taong professional at nire-respeto. Although may ilan, no, na kumbaga sinasang-ayunan si Sir. So allow me to show you that
some of the comment. So ito po, no? So ito yung sinabi ni Sir. Tapos sinabi ni Aura, no? Ito yung pangalan niya, Michael eh. So may mga tao rin namang nag-ano sa kanya. Tulig sa rin. May burat ka naman talaga, Sir Aura. Sabi nung isa. Yung isa naman, masakit bang marinig ang katotohanan? Sabihin yan kay Vice Ganda, idadaan lang sa tawa. Ikaw masyadong balat. Sibuyas, daig mo pa si Vice sa attitude. Well, yun nga po ang problema mga sir, ditong mga nag-comment na to. No? Hindi po kasi ordinaryong may profesyon, no? Si Sir Benjo. No? Teacher po kasi siya eh. And we expect as a teacher is a role model. Di ba? Pagdating sa JMRC, sa good manners and right conduct. Di ba? Pwede kang mag-joke, no? Pero hindi po sa ganitong paraan. At pwede mong gamitin yung ganyang salita kung yung tao ay kilala mo or may personal relationship ka sa tao. Di ba? Yun yung ano dun eh. Okay lang yan eh. Wala namang problema yan eh. Kaya lang, hindi si Sir isang ordinaryong tao lang, no? Dahil isa siyang professor. No? Nag-i-impluwensya sa mga estudyante niya. So ano ngayon yung iisipin ng estudyante niya? Di ba? And to think na may mga ganyan na siyang nagawan. So bilang isang guro, no, matuto po sanang evaluate yung sarili nila. No? Na kahit joker ka, you need to choose a certain place, certain venue, and a group of people sa pagbibigay mo ng jokes mo. Totoo naman, no? Na meron siyang ari ng lalaki. Hindi naman natin kinakailangan. Kaya nga siya bakla. Kaya nga they are belong to the third sex, di ba? Pero yung bastusin siya sa social media pa, hindi naman maganda. Di ba? In terms of rights, di ba? Respect. Dapat pare-pareho tayo. Bakla, tomboy, babae, lalaki. You know? Pero yung ganitong manggagaling sa isang guro, medyo masakit talaga pa tanggapin. So, ako po ay nagbibigay lang ng aking opinion ha. And yun kasi yung tama, no? Respect lang naman yung kailangan natin eh. Para respetuhin din tayo. And kay Sir Benjo, no sir, kayo po ay isang guro. So sana, kahit po biro yan, hindi nyo po dapat sinasabi. Consider your profession. You're not just a simple employees. No? Kasi, tulad ng sinasabi ko, tagapaghubog po kayo ng karunungan ng mga kabataan. So part ng inyong ini-impart sa kanila ay yung pangbabastos, no, sa ibang tao. Okay? So yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.